Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Napakabuti ng Panginoon sapagkat patuloy na ang biyaya niya ay sagana po sa ating buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, salamat po o Diyos sa umagang ito. Sa muli ay pagtuloy na pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon at pribilehiyo para makapakinig muli o Diyos ng mga salita. Patuloy na pagpalain mo ang mga salita mong ito o Diyos sa aming buhay at hayaan mo na iyong Santong Espiritu ay siya pong malaya magministeryo habang kami, Panginoon, ay nagsasalita at ang mga salita mo ay tunay nga na maging tinig mo na mangungusap sa bawat isa sa amin at maranasan namin ang kapahayagan na nais mo na aming pong tanggapin sa araw na ito. Salamat, Panginoon, mapapurihan ka at maparangalan ka, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kamusta na po ang bawat isa po sa atin? Malayo-layo na po yung ating pong tinakbo sa pagharap po natin sa pandemic situation na ating pong nararanasan. At naniniwala po ako na dahil po sa ating pong matyagang pananalangin, pasasaan ba at tayo po ay makakaraos din sa ganitong sitwasyon. Subalit, isang katotohanan, ang tunay na nakikita po natin sa ating pong kalalagayan. Kaya dahil sa mga sitwasyong ito na nararanasan po natin, marami pong tao ang tila ba napapagod na. So, kamusta po ang bawat sa atin? Pagod na po ba tayo? Tunay na hindi po biro ang pagharap po natin sa sitwasyong ito. Bagamat tayo pong lahat ay hindi naman nagtatrabaho, no? Marami sa atin ang stay at home, marami sa atin ang no work, no? So, ang ating pong physical marahil ay talagang nakakaranas din ng kapahingahan, nakakapagpahinga. Pero ang sitwasyon sa pagharap po natin sa sitwasyong ito ay nakakapagod dahil po yung ating pong mga alalahanin, ang ating pong isipin, nakapagbibigay sa atin ng kapaguran sa ating pong buhay. Amen? Kaya nga po, marami ang nais nating tanungin, are you tired? So kapag tayo po ay napapagod na, kailangan natin ng kapahingahan. Amen? So narito po ang salita ng Panginoon. Makibukas po tayo sa aklat po ng Matthew chapter 11 verses 28 hanggang 29. Sabi po dito sa salin po ng New International Version, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul." Isang paanyaya ng ating pong Panginoong Jesucristo sa mga taong napapagod, no, para makaranas ng kapahingahan na nagmumula sa Kanya. Sapagkat ang sitwasyon po natin ay isang tila ba isang trahedya na ating pong naranasan sapagkat ito ay biglaan. Wala pong nag-e-expect, wala pong handa. So, ito ay tila ba isang trahedya sa ating pong buhay, sa ating pong pamilya, sa ating pong bansa at sa buong mundo. At talaga yung ating pong bawat isa po sa atin ay para bang talagang pinaikot, para bang tila tayo ay pinaikot ng isang malakas na hangin, no? Na talagang nakakapagod. Pero sa isang banda, tayo po ay gumagawa bilang mga Kristiyano na natili po sa ating puso na sa kabila ng sitwasyon na ating nararanasan ay nagagawa pa po nating mag-console, mag-comfort ng ating po mga kapwa, tumulong, no? Pero yung mga bagay na yon ay talaga ding nakakapagod pa rin. So, at alam natin na kahit tayo na may pananampalataya, hindi po nating maiwasang na hindi maapektuhan sa sitwasyong ito, no? So, sa lahat po na nakakaranas ng kapaguran, amen? Pagod sa mga alalahanin, pagod sa pagtulong sa kapwa, pagod sa pagko-comfort, pagod sa paglilingkod sa ating pong Panginoon, no? At pagod sa pakikibaka sa sitwasyong ito. Meron po tayong tatlong paraan para makaranas ng kapahingahan na sinasabi ng ating pong Panginoon. Amen? Una, release your frustrations. So, kailangan po nating ipahayag o buksan ang ating pong kalooban sa Panginoon at ilabas ang lahat ng ating pong kabiguan, no? Alam po ba natin na ang stress and exhaustion ay nagdudulot po sa atin ng negative emotions, no? Dahil ang ating pong sitwasyon ay tunay na very stressful at we are very exhausted, lalo kapag inisip natin saan tayo kukuha ng pang-araw-araw natin, pag inisip natin
Sino yung tutulong sa atin kapag inisip natin ilang buwan to wala tayong trabaho, yung mga bayarin, no? Kaya nga nakakatawa. Matatawa na lang tayo kapag may mga dumarating na notice sa atin, oh, nagpaparamdam na mga bayarin. So, those are things that are very stressful and exhaustful. No? Lahat po yun ay nakakapagbigay sa atin ng negative emotion sa ating pong buhay. At nagdadala ito ng anxiety, ng worry, ng takot, ng guilt, and even depression. Kaya nga po sa panahong ito, tumaas po talaga ang bilang ng mga taong na-depress, no? Dahil ang tingin nila sa sitwasyon ay wala ng pag-asa. Lalo kung maririnig mo at mababalitaan mo na 60% ng mga businesses ang nag-close at marami talaga ang nawalan ng trabaho. So, very depressing yung sitwasyon, no? Plus yung hindi mo pa alam kung ikaw ba ay tatamaan ng karamdaman ng COVID sapagkat anytime, anywhere, pwedeng mangyari, no? Nandiyan lamang ang transmission sa paligid, no? Kaya nga yung mga report po sa GMA ngayon, puro local transmission, puro community transmission, wala po mga travel history. Kaya para bang mas nakakatakot mag-ikot. At yung mga bagay na yun ay nakakapagdulot po sa atin ng stress at ng agam-agam. Kaya po nagda-down tayo sa isang kalalagay na depression, no? Lalo na po yung mga repatriated, yung mga OFW na pinabalik sa ating pong bansa na hindi pa po nakakauwi sa kanila po mga pamilya. Umabot na yata ng 6 months na sila ay hindi pa naibabalik sa kanila po mga bayan. So, nagkakaroon sila ng depression at may mga nababalitaan tayo na nagkakaroon ng mga insidente ng suicide. Nakakalungkot sapagkat hindi nila napapagtagumpayan ang pagod ng kanilang kaluluwa, ang pagod ng kanila pong kaisipan sapagkat wala sila marahil na mapagbuksan ng kanila po mga frustration, no? So bilang mga Kristiyano, no, we never admit to our own fear, anger and depression. Marami po sa atin na tinatago ang damdamin, lalo po tayong mga ginagamit ng Panginoon, yung mga manggagawa ni Kristo, para bang kapag tayo ay nag-express ng ating pong frustration, para bang kahinaan na natin yon, para bang babagsak tayo na parang sinabi natin na hindi tayo lumago at tayo ay nadali ng panghihina. Amen? May mga ganun pong mga kalalagayan at sitwasyon sa ating pong buhay. Kaya pinipilit po nating itago yung totoong nararamdaman po natin. But, mga magulang ko't kapatid, always remember that it is okay not to be okay. Dahil tayo po ay nilikha ng Panginoon as a human being with emotions. Hindi po tayo robot, kundi tayo po ay tao na meron pong damdamin, merong pakiramdam at gusto ng Panginoon na tayo po ay maging totoo. Lalo totoo sa Kanya pong harapan and to let them out by expressing on Him. Kung ano yung mga nararamdaman natin, pwede tayo na magbukas ng ating pong kalooban sa ating pong Panginoon. Kapag hindi po natin ginawa yan, they will eventually come out in other ways, perhaps inappropriate ways, no? Kaya release our feelings to God, no? Kailangan sabihin natin sa Panginoon yung mga nararamdaman natin. Kapag tayo ay nakakadama ng hirap, Panginoon, hirap na po ako, tulungan mo po ako. Kapag tayo ay nasasaktan, Panginoon, nasaktan po ako. Pagalingin mo po ako. Yun po ang gusto ng Panginoon, no? Sapagkat sinasabi sa aklat po ng Awit chapter 62 verse 8, pour out your heart to Him, no? Buksan mo, ibigay mo, buksan mo ang iyong puso sa Panginoon, for God is our refuge. Sapagkat ang Diyos ang ating pong matibay na muog, ang ating pong tanggulan. Ibig sabihin, just lay it all out to God, no? Kailangan ibigay natin sa Panginoon ang lahat. Kapag tayo ay nagagalit, sabihin natin sa tao tayo, may emosyon tayo. Kapag tayo ay nagdadalamhati, naghihinagpis, sabihin natin sa Panginoon, no, whatever you're feeling, the Bible says to pour out
our heart to God. Amen? Release our frustration sa Panginoon. Hindi masama na maghayag tayo ng ating pong sarili sa harapan ng Panginoon. Amen? Kasi mahirap po yung lagi po nating itinatago at lagi ipinakikita natin, I'm strong. No? Tao po tayo, mga kapatid, may emosyon, nahihirapan, nasasaktan, nagdadalamhati, pero ang lahat ng yan ay may katapat na solusyon. Ibukas lamang natin at ibigay sa Panginoon ang lahat ng ito. Amen? Next is receive help from others. Kailangan natin tumanggap ng tulong sa iba. At naniniwala ko during this pandemic season, marami naman talaga po sa atin ang nag-expect ng help. Amen? Kailangan po natin. Pero may mga pagkakataon na kahit pagod na tayo, hindi natin maamin na kailangan natin ng payo. Kapag nasasaktan tayo, hindi natin maamin sa ating sarili na tayo ay nasasaktan at kailangan natin ng somebody na mag-console po sa atin. Amen? So, receive help from others because we are not Superman. Amen? Hindi po tayo katulad po ni Superman na kayang-kaya natin ang lahat. Totoo sinasabi ni Apostol Pablo na I can do all things through Christ who strengthened me. No? Pero nangyayari yun kapag tayo ay inilapit natin sa ating pong Panginoon ang lahat ng bagay sa atin. Yung sinasabi natin kanina, release your frustration sa Panginoon. Kaya kapag na-release natin ang ating frustration sa Panginoon, magagawa na natin ang lahat ng bagay. Kaya nga kailangan pa rin maliwanag na kailangan pa rin natin ng tulong mula sa iba. No, we give so much in doing things, no? Yung mga pag-iisip natin, yung pagharap po natin sa mga difficulties sa buhay na ito, that often it's hard for us to receive help from others, no? Lalo na po sa mga pastor, sa mga manggagawa, sa mga leader ng church na lagi po nakaagapay sa mga mahihinang miyembro. Amen? So, dumarating din na tayo po ay nanghihina, dumarating din na tayo po ay nangangailangan din ng pagpapalakas, no? So, tanggapin po natin tulong ng iba, hindi porket leader na tayo, hindi porket manggagawa na tayo, hindi na tayo nangangailangan ng tulong, no? Kailangan natin, no, to survive the emotional strain, no, of the heaviest seasons of life. Kailangan natin makasurvive at mararanasan natin yan if we're going to have to find some people who will support us, no, in facing this difficult situation, no? Kailangan natin ng mga tao na kung saan tayo po ay makaaasa ng tulong at kagaanan sa ating pong buhay. God will bring and use somebody to be of help sa bawat isa po sa atin. Amen? Alam niyo po ba, sa panahon po ng pagharap po sa mga sitwasyon, napakahirap po ng ang temptation po dyan is ma-isolate natin yung ating pong sarili. No? Para bang ayaw natin ng may kausap, dahil ayaw natin ipakita na tayo po ay mahina, ayaw natin ipakita na tayo po ay nanlulumo, kaya mas magandang ibukod na lang natin yung ating pong sarili. No? Maganda yon kung yung i-apply natin yung pinag-aaralan natin, silence and solitude sa presensya ng Panginoon. Pero kung magbubukod tayo, ihiwalay natin yung ating pong sarili sa ating pong mga kasama at magme-meditate tayo imbis na salita ng Panginoon, kundi yung mga problema, iisipin natin, ay maling-mali po yun. Amen? Maling-mali po yun. Ang kailangan po natin gawin ay hanapin po natin, una, ang tulong ng Panginoon. Pangalawa, God will send somebody to extend help sa buhay mo. Amen? Alam niyo po, marami pong kaparaanan ang Diyos para ipakita niya yung kanya pong kabutihan sa bawat isa po sa atin. Kung tayo po ay yung para bang dumating na sa sukdulan ng ating pong buhay, no? Kailangan po natin ang ating kapwa sa ating buhay na may magpapaalala, magbibigay ng guidance. Hindi po pwedeng darating tayo doon na dahil sukdulan na yung hirap na nararamdaman natin, okay na to, gagawin ko na to. Basta na, no, we need to seek advice, we need to seek suggestion, we need to seek guidance from other people dahil kailangan natin ng tulong.
ng ibang tao. Alam niyo po, minsan nami-misinterpret po natin yung tulong ng ibang tao. Akala lang natin yung tulong, masyado tayong nafo-focus sa tulong. Kapag naabutan ka ng material, kapag naabutan ka ng pinansyal, focus yung tulong na ini-expect natin. Pero alam niyo po ba, the best help na magagawa sa ating kapwa ay hindi lamang tulong sa pamamagitan ng salapi, hindi lamang tulong sa pamamagitan ng material, kundi tulong sa pamamagitan ng panalangin at ng suggestion, dahil doon nagkakaroon ng karagdagang wisdom kapag marunong ka makinig sa taong matalino. Amen? So, kailangan po natin upang maging malawak po yung ating pong perspective sa pagharap po natin sa sitwasyong ito. No? Kaya nga po sinasabi sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, encourage each other and give each other strength. Kailangan po natin magpalakasan. Kailangan po natin ng pagtulong sa bawat isa upang ang lakas, ang encouragement ay ating pong maranasan. Amen? So, pangatlo is to refocus on Christ. Kung tayo po ay nasa ilalim po ng stress at yung ating pong buhay ay nawawalan na sa focus. Kapag hinayaan po natin ang stress sa buhay po natin, hindi po natin naiisip na yung mas magandang bagay. Nare-realign na yung focus natin. At kalimitan, kapag nare-align yung ating pong focus, doon tayo namamali sa ating pong choices, sa ating pong pagpili at sa ating pong mga desisyon. No? Pag tiningnan natin yung mga problema sa ating buhay at tumigil tayo sa pagtingin kay Jesus, yun po ang malaking problema na ating pong mararanasan. No? We become very preoccupied with ourselves. Sasabihin natin, doon na natin makita, wala nang tumutulong sa akin, mag-isa na lang ako, wala man lang suporta, wala man lang nagpapalakas. Amen. Doon na ang naisip natin, naging self-centered na tayo, nagiging narrow na yung ating pananaw, pati yung pananaw natin sa kabutihan ng Panginoon, hindi na natin makikita. Pati dun sa pwedeng gawin ng Diyos sa sitwasyon natin, hindi na natin yun makikita. Dahil nakatingin tayo dun sa mga problema, sa mga nararanasan natin. Sabi nga, naalala ko yung sinasabi ni Francis, kung hindi ko lang naisulat dito. Pero ang sabi po doon, yung thought doon, ang ship, ang bangka ay hindi lumulubog dahil sa tubig na nasa kanyang paligid, kundi ang nagiging dahilan ng paglubog ng isang bangka kapag hinayaan niya na malagyan ng tubig ang kanyang bangka. Amen? So, ang mga problema, noon pa po yan, meron na. Nag-iba lang ng form ngayon dahil pandemic. Pero lagi na po nating nararanasan ang mga difficult situation. Lagi na po nating nararanasan at iba't ibang klase ng problema. Baka nga may mas mabigat pa noong mga nakaraang panahon. Pero napagtagumpayan natin. Pero bakit dumarating tayo sa punto na bumibigay tayo at nagkakaroon tayo ng mga maling desisyon at kaisipan? Bakit? Dahil nagpadala tayo sa problema. Dahil hinayaan natin na pumasok sa ating sistema yung kahirapan, yung mga sitwasyon sa buhay po natin na naging dahilan para mawala yung focus natin kay Kristo na nagbibigay ng buhay, nawala yung focus natin sa Diyos na may kakayanan na gumawa at tumugon sa anuman ang ating sitwasyon at pangangailangan. Amen? So, we need to focus, no? To God and off our focus to problem. Kailangan ibalik natin. Katulad po ni Jonah, no? Alam nyo kaya ang dahilan kung bakit ayaw niyang sumunod sa Panginoon? Hindi lang dahil matigas ang kanyang puso. Actually, pumunta na nga siya, no? Nagsimula na nga siya. Pero alam niyo po ba, ang dahilan ng kanya pong disobedient, dahil nakafocus siya sa problema. Nakafocus siya sa klase ng mga tao na nandoon. Dahil alam niyang mahihirapan siya. Pero, nung tiningnan niya
no? Nung siya ay nandoon na sa loob ng malaking isda na lumunon sa kanya, sabi niya sa aklat ng Jonah chapter 2 verse 7, "When I had lost of hope, I turned my thoughts once more to God." Kapag nawala na lahat ng ating pong pag-asa, kapag na-disalign na tayo sa focus natin sa Panginoon at doon nagsimula ang mabigat na problema, ang maganda lamang po, meron pa tayong chance to refocus our sight to God. No? Ibalik po natin na ituon ang ating pong paningin sa ating pong Panginoon. Kaya nga, the key here is to stop focusing on what you can do and start focusing on what God can do. Amen? Hinto na po natin yung pagtanaw doon sa mga bagay na kaya natin gawin at hayaan natin, ibalik natin yung pananaw sa Diyos na makagagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Amen? Kaya nga kung tayo po ay nahihirapan sa mga panahong to, o yung ating pong stress level ay tumataas na at tila ba tayo po ay natatabunan na, no? Siguro ang marami sa atin magsasabi, hindi nyo napagdaanan ang pinagdaanan ko, hindi nyo nararanasan ang nararanasan ko, no? Pero alam po ba natin na God can help us in the stress of our life, no? Kung gagawin lamang po natin yung mga nabanggit po natin sa ating pong pag-aaral sa umagang ito, na-release natin ang ating po mga frustration, tumanggap po tayo o receive help from others and refocus on Christ. Makakaranas po tayo ng kapahingahan at muli ng lakas na dulot po ng paanyaya ng Panginoon. No? Kaya muli, iiwan ko po ang salita po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, isang paanyaya na dapat lagi pong buhay at sariwa sa bawat isa sa atin. Sabi muli sa aklat po ng Matthew 11:28 and 29, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul." Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, salamat po o Diyos sa iyong mga salita. Tunay nga o God na very comforting ang mga salita ng paanyaya mo sa bawat isa sa amin. Sa amin, Panginoon, na nakakadama ng pagod, sa amin, Panginoon, na bumabata ng napakaraming hirap at mahirap na kalalagayan sa aming pong buhay sa ngayon. Salamat dahil merong pong katiyakan ang pangako ng iyong mga salita na kung saan na kung kami ay lalapit sa iyo, kami ay bibigyan mo ng kapahingahan. Panginoon, marami po sa amin ang napapagal. Marami po sa amin ang napapagod. Marami po sa amin ang nanlulumo. Marami po sa amin ang tila ba bigat na sa pagpasan ng mga problema at suliranin. At sa pagharap ng sitwasyong ito, tila ba hindi na namin alam kung paano pa ang mga gagawin namin at kung paano pa kami mabubuhay sa mga susunod na araw. Subalit, Panginoon, tunay na tapat ka at tunay na totoo ang mga salita mo at mga pangako mo ay aming pong maaasahan. Muli sa oras na ito, katulad ng paanyaya mo, kami o Diyos ay patuloy po na lumalapit sa iyo. Patuloy po na nagpapakupkup sa iyo at patuloy po na binubukas namin ang aming pong puso, ang aming buhay sa iyong harapan sa oras na ito. Inililay daw namin sa iyo ang lahat ng pasanin, ang lahat ng kabigatan, ang lahat ng sakit, ang lahat, Panginoon, ng aming pong paghihirap, ng aming pong emosyon na negatibo. O Diyos, sa iyong harapan, ang lahat ng ito, o Diyos, ay sinusuko namin sa iyo. Once again, Panginoon, we refocus our sight on you, Panginoon. Muli po namin itinutuon ang aming pong paningin sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay na hindi namin kayang gawin, and you can do beyond our expectation. At alam namin, Panginoon, na as we lay down everything to you, alam namin that you are a very present help in trouble, and you can also send somebody, O Lord God, to
Help us for us be able to weigh out this situation. Panginoon, maraming salamat. Patuloy na pagpalain mo ang inyong mga salita at patuloy na abutin mo, O Diyos, ang inyong mga anak na sa iyo, O Diyos, ay nagpapakopkop. Salamat, Panginoon, patuloy na pagpalain mo ang mga salita mong ito sa aming po mga buhay. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Kaya muli, maraming salamat at patuloy po na tayo po ay sama-sama sa darating na June 27 upang tayo po ay sama-samang manalangin at mag-ayuno sa paghahanda po natin, sa pagbabalik po natin ng ating pong worship service sa darating po na July. God willing po. Again, patuloy pong sumagana ang pagpapala, pagkalinga ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin. See you all po.